Jesus ang pagkakulani ng Diyos. Sakit ang kanyang inamon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. No, magandang umaga sa atin. Morning, Father. Sa isang baryo, mayroong dalawang pamilya, dalawang angkat na hindi magkasundo, lagi nila magkaaway yung dalawang angkat na ito. At ayaw nilang makalaupang pala ng isang isa. Ayaw nila na meron silang koneksyon sa isang isa. Kaya ang ginawa nila, naglagay sila ng linya yung mukhaan nila, yung teritoryo nila. O, sa linya na ito, walang tatawid sa kabila, walang tatawid sa kabila, para walang gulo. Yun ay away ng matanda. Sinasabihan nila yung mga bata, huwag kayo makikipaglaro doon sa kabila. Walang lalampas sa boundary. Alam niyo ng mga bata, sila ng mga kipagkaibigan sa mga bata sa kabila ng bayo. Pero tanda-tanda ng mga bata na bawal na lumagpas sa boundary. Ginawa ang isang bata, nagtanim na lang siya ng bulaklak doon sa may linya. Aba, yung kabilang bata sa kabilang bayo, pinapatag din ng kanilang bulaklak. Tapos nagtungan din niya, rin ng bulaklak, papakapag sa ng bulaklak. Hanggang yung buong linya na puno ng bulaklak at tumawid yung mga bata. Sabi nila, ang tinawiran nila hindi naman yung linya, kundi yung mga bulaklak. Mga kapatid, yung mga boundaries, makalagay yun sa isang banda kasi yun yung nagbibigay ng kaayusan, yun yung nagbibigay sa atin ng safety, yun yung nagbibigay sa atin ng kung hanggang saan lamang nila. Sa isang banda, maganda yung mga boundaries. Pero may mga boundaries din na dapat natin lampasan. Lalo kung ito'y para sa ikabubuti natin at lalo kung ikabubuti ng iba. Sa aking Ebanghelyo, pakinggan natin ito mga iba't ibang boundaries na nalampasan ng mga karakter sa aking Ebanghelyo upang makamtan yung pagpapala ng Diyos. Lalo natin, si Jesus nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon ng meron doon, sabi ni San Mateo, isang Cananea, babaeng Cananea na ninirahan doon na malakas na nagsabi kay Jesus na tulungan ang kanyang anak na babae na kinahalikan ng demonyo ay nagkita. Mga simple detalye dito na nagpapakita ng boundaries. Una, yung babae ay babae. Sa panahon nila Jesus, ang babae ay medyo mababa ang pagtingin. Ang mga babae laging tagapagtanggap, yung mga babae laging tagasunod. Pero yung mga babae hindi nag-i-display. Hindi yung una lumalapit. Pero ito, yung babae, kung lumalapit kay Jesus sa isang pagpublikong lugar, may babae na lumalapit kay Jesus. Na hindi ayaw, hindi natanggap-tanggap sa kahapon nila noon. Nasabi nila, yung babae, Cananea. Isang simple detalye na malaki na pakautunan. Dahil siya'y Cananea, ibig sabihin, itong mga tao nito, yung ayaw ng mga Hudyo, kaaway ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ang mga Cananea. Ang tingin nila sa mga Cananea ay yung mga tao nito, Diyos-Diyosa, hindi sumasamba sa ibang mga Panginoon, hindi kilala ang tunay ng Diyos ng Israel, masasama yung mga tao mo. Pero sabi ni Mateo, babae na, Cananea, makaaway ng mga Hudyo, ng mga Israelita, tulad ni Jesus. Yung cultural at religious difference na agad. At ang hihingi ng tulong ng babae ay ang kanyang anak na babae na. Pinipigil sa ibang doon. Yung anak ng Cananea, babae na. Babae. Cananea, babae, lumalapit
napakaraming boundaries at napakaraming limitasyon. Dapat hindi siya lumapit kay Jesus na isang Israelite at isang mundo na meron itong mga cultural and religious biases, pero naglakas loob ang Cananea lumapit sa Panginoon dahil ito'y para sa ikabubuti ng kanyang anak. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano naging tugon ng ating Panginoon? Nanginig lang. Hindi siya sumagot. Nanginig lang. Hindi naman niya rin-reject, pero hindi siya sumagot. Para binibigyan sa kahiligan na ito, binibigyan na Jesus ng pagkakataon na kailangan ng mangyayari pa. Subukin natin sa kahiligan na ito anong mangyayari pa. At ito pang sumunod ng grupo na tumawid din ng boundaries. Yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, tulungan ng ako ninyo, pagbigyan ng ako ninyo, Panginoon, nang umalis na. Sabi, itong mga alagad na ito, makisa kayo ito rin ito. Alamang, dala nila yung mga bias kayo, yung mga boundaries kayo. Pero nakiusap sila, pagbigyan nga ako ninyo. Pagbigyan nga ako ninyo. So, hindi lamang yung babae at lumapit at tumawid ng boundaries para makalaki kay Jesus, pati yung mga alagad na Jesus na nakakuyurin, lumapit din sa Panginoon, tinawid din yung boundaries para rin sa pagpapilihan ng babae, pagbigyan ng ako. May mga boundaries na dapat tayo tawid, lalo dito natin hindi para sa kabubuti ng iba. Iyahin lamang natin ito para sa kabutihan ng iba. Amen? Amen. Maganda rin yung naging sagutan ni Jesus at ng babae. Pinaliwanag ng Panginoon, sabi ng Panginoon, abay hindi dapat kunin ang pagkain ng anak para ibigay sa tuta. Hindi minamaliit ni Jesus yung babae, yung sinasabi ng babae. Ang sinasabi lamang ni Jesus sa katotohanan na ang prioridad niya ay para sa mga nawawalang upa ng Israel. Ito yung para sa anak. Ang pagkain sa anak ay sa anak. Ang pagkain ng tuta ay sa tuta. Hindi binibigay yung pagkain ng anak sa tuta. Hindi binibigay ni Jesus sa katotohanan. Tama naman yung prioridad niya. Ako ay para ituloy muli ang nawawalang upa ng Israel. Pero heto, napakaganda na sagot ng isang layuka ng isang Cananea. Sabi niya, tunay nga po Panginoon, ngunit ang mga utangan ay nagsisikain ng lupong nalalaglag sa kapag ng kanilang. Hindi niya pinoproseso. Tama po, ang pagkain ng anak ay sa anak naman talaga, at ang pagkain sa tuta ay sa tuta naman talaga. Pero kahit yung mga tuta ay nanginginaki, maski ng mga mundo na nalalaglag sa hapak ng kanilang pangyo. Para sa nasabi niya, kahit yung konting grasya. Alam mo, hindi ako karapat-dapat dito, pero kahit yung konting grasya. At dito nakita ni Jesus ang tibay ng pananampalataya ng isang outsider, ng isang Cananeyang babae. Na tinatawid yung mga boundaries para lumapit sa kanya. At sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang iyong tingin. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayon ka-2 linggo sa karaniwang kapatid. Ano yung mga boundaries, limitasyon na hindi natin umigil sa atin para lumapit sa Panginoon? Ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali, ang ating mga naging paglayo sa Kanya. Pero kung sana natin hayaan itong mga limitasyon na ito, itong mga boundaries na ito, umigil sa atin na mapalapit sa Diyos. Dahil walang makakapigil sa Diyos para mapalapit sa atin. At walang makakapagpaling sa akin. Tayo yun, pinigil tayo. Yung iba, iba yan. Okay, pag ako nakapalilig na, religion na nasasarapin, kami lang maliligtas.
Sabi sa akin, kung ikalawang magbasa, sinasabi doon, meron mga dating dayuhan na magiging bahagi ng bayan ng Diyos. Pero meron din mga bahagi na ng bayan ng Diyos, mga Israelita, na nagtakuin o tumalito din sa Diyos. Kaya, tubig. May dayuhan noon na naging kasabi ng piniling bayan. Pero meron na rin mga miyembro ng piniling bayan na kinalulungkot ni Apostol San Pablo na naging suwakin din sa Diyos. Kaya matatanungin natin ang ating mga sarili, walang makakapagmalinis ang sasabihin. Sila yung dayuhan at kanila ang maliligtas. Walang makakapagmalaki ng galang sa Panginoon. Pero muli, ano man yung mga hadlang, tingin pa natin tayong malayo sa Kanya at hindi kabila sa Kanyang bayan. Tandaan natin at maging inspirasyon nawa ang pananampalataya ng kanilang babae dito na lumapit sa Panginoon. Maging inspirasyon nawa sa atin ng Kanyang salita. Tunay nga po kami noon tuon ng babae. Ngunit ang mga tungtaman ay nagsisikain ng mumong nalalagdag sa harap ng kanilang Panginoon. Makalapit, makakalapit tayo sa Diyos. Magsabay tayo. Amen.
Kaya tayo ay mayroong second collection. Tulad ng dati, ang second collection ay inibigay po natin sa mga seminaryo ng ating diocese. Our Lady of the Pillar Seminary sa Bukay Katuli at ang Akala ng Mabuting Pastor sa Talipan. Ikalawa po, nakikita niyo po na patuloy ang ating pagpapagawa dito sa ating pamilya. At patuloy din po ang aming paglapit sa inyo sa may mabuting kalooban na tulong para sa hindi po natin kondo para matapos ang ating pinapagawa dito sa ating pamilya. Sa mga nais po tumulong, maaari po kayo pumunta sa opisina ng parokya para humingi ko ng ating solicitation letter. At ang aming po pasasalamat pa rin sa mga tumulong na sa ating pagpapagawa dito sa ating parokya. Nung nakaraang buwan po, third Sunday din, Si Father Miguel ay kasama ko sa seminaryo. Ayun din sa kanyang 2 years. Madaling makasama niya sa seminaryo. Yan ay kaibigan ko, barkada ko po. Kaya at sa pagkakakilala ko sa parish priest niyo sa maraming panahon, yan talaga yung best creativity. Yung pag-interpret kami yung video pa ganyan. Pero masasabi ko sa inyo, si Father Noel po ay sa mga pare-kilala ko, napakasipag at napagmalasakit sa parokya. Mukha lang yung masungit. Yung masungit yan. Pero, tsura niya lang yun. Pero totoo lang, pagdating sa kasipagan, pagdating sa pagmamalasakit sa parokya, ay napakahirap pantayan ng isang Father Noel. Sana sa kanyang mga pamumunan dito sa ating parokya, sa kanyang mga proyekto, na naibigay niyo rin ang inyong pusong suporta sa kanya dahil kayo na lang din ang pagmamalasakit niya sa ating sambayan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang palagi kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng ating banal na pagdiriwang po tayo kayong taglay ang pagpapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos.